Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Abilene Garcia. At ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, nabigo ka na ba? Malamang oo ang sagot mo. Alam mo bang pwede mong gamitin ang iyong kabiguan tungo sa mas magandang kinabukasan? Good news! Mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano mga benepisyo at pagpapala ng ating mga kabiguan sa buhay. Sa ating episode na Failing Forward! Matutunghayan din natin ang epekto ng simple habits mula kay Chris Alizaga. At para sa usapang real, abangan ang panayam ni Lucy Cruz Valdez sa celebrity hairstylist na si Pin Antonio. Pero bago ang lahat ng yan, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay sa tulong ko pa sa Global. At syempre, special greetings sa lahat na nagse-celebrate ng birthdays kasama na dyan si Chris Alizaga. Happy birthday to you! Simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Ang paniniwala namin, one idea can change your life. Or in this case po, one quote can change your life. Ang Tulong Pampagana quote natin sa araw to is, everybody is an influencer. For better or for worse. Totoo po yan. Everybody is an influencer for better or worse. Hindi po lang, pag naisip natin influencer, dapat pampaganda lang. Ay, totoo po. May mga influencer ang papangit ng buhay. Oo, alam nyo, may isang salitang madalas na nadidinig ngayon, ano? Yan ay yung salitang influencer. Diba? Sila yung mga tao sa social media na may mga followers, diba? Kaya nga influencer ang tawag sa kanila dahil may impluwensya sila sa kanilang mga followers. Totoo po yan. Pero gaya po na nabanggit namin kanina, kuminsan ang influensya po nila hindi lang po pampaganda, hindi lang positive. Kuminsan ang influensya nila negative, pampapangit ng buhay. Kaya po isa ho sa mga bagay na gusto namin paalam sa inyo. Ingat sa mga taong sinusundan nyo o pinafollow nyo. Hindi po sila lahat magbibigay sa inyo ng magandang buhay. Correct. Pero alam nyo ba na lahat tayo ay influencers? Lahat tayo. Oo. Opo, tama yung nadinig niyo. Hindi nyo kailangan ng Facebook account, YouTube account, TikTok, Instagram para maging influencer. Pwede ka na ngayon pa lang influencer. Totoo po. Marami po nagsasabi, Sir, wala naman akong social media account. Paano ako magiging influencer? May nagsasabi naman, Sir, 10 lang ang follower ko. Paano kung magiging influencer? Ito po kailangan nyo maintindihan. Each one of us, may social media account tayo o wala. Influencer po tayo. Correct. Sa mga taong nagpa-follow sa ating mga social media account or sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya dapat maging careful tayo. Kasi may nagko-follow sa atin eh. Dahil lahat tayo influencer. Dapat tayong maniwala that everybody is an influencer for better or for worse. Kaya be careful by your actions, by your words, di ba? And what are the things that you're doing outside. Totoo po yun, no? So, ikaw, right now, habang nanonood ka ngayon, gusto kong ilagay mo sa isip mo, influencer ka. Correct. Kung meron kang YouTube account, kung meron kang social media account, may 10 kang follower, nai-influence mo yung 10 yun, kaya nga pinapanood ka. Kung wala kang social media account, yung anak mo, na-influence mo. Yung pamangkin mo, yung kapatid mo, yung mga kapitbahay mo, yung mga anybody mo around you, na-i-influence mo sila. So, you are an influencer. Pwedeng gumanda o pumangit ang buhay ng ibang tao dahil sa buhay natin. Totoo po yan. So, kaya ingat po. Okay? Dapat po, sana yung ating influence, pampaganda ng buhay. Ang masakit po, may iba po sa atin, yung ating influence, pampapangit ng buhay. Eh, si tatay niya, ginagawa yun, gagawin ko rin. Correct. Okay, sana kung yung ginagawa mo maganda. Eh, paano yung pangit? Then, naka-influence ka ng pangit. Kaya paalala sa mga magulang, di ba? Ito sinasabi ng anak ninyo, paglaki ko, gagayahin ko ang nanay ko. Paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Nako, sana tama yung ginagaya. Totoo po yan. Kaya po mga nanay, mga tatay, dagdag ko na mga lolo at mga lola, alam mo po bang nakaka-influence kayo ng tao? Kaya ingat po sa inyong mga ginagawa, hindi lang ginagawa, sinasabi, dahil yan po ay pwedeng magpaganda o magpapangit ng mga taong nakapaligid sa inyo, lalo na yung mga mahal nyo sa buhay. Minsan nga, hindi ka pa nagsasalita, nakaka-influence ka na eh. Kasi nakikita nila yung ginagawa mo, papaano ka ba mag-behave, papaano ba kapag merong sobrang sukli sa tindahan, isosoli mo ba? Makikita ng anak mo yun. Ang tawag dito ay
for better or for worse na influencer, di ba? Maganda ba ang influensya mo o pangit? Masakit kapag ito sinasabi ng anak natin. Paglaki ko, hindi ko gagayahin ang tatay ko. Hindi ako magiging katulad ng nanay ko. Naku po. Influence pa rin yun, napansin nyo, dahil nakita po nila yung pangit na resulta ng buhay mo, ayaw nilang mangyari sa buhay nila yun. So napansin nyo, even yung mga pangit na ginagawa nyo, pwedeng maging magpaganda, magpapangit ng buhay ng mga taong nakapaligid sa'yo. Yes. Kaya mga nanay, tatay, lolo at lolo, ingat po kayo, you are an influencer. Kaya nga, ang tawag dito ay for better influencer. What for better? Ayaw kanilang gayahin, magiging better. Paano kung ito sasabihin naman sa inyo? Kung si tatay ay maraming bisyo, pwede rin ako Ayan, magkabisyo. sa inyo po, Diba? dahil tatay, yung Worse visyo mo, akala mo sa'yo lang, hindi po. May mga taong nanonood sa inyo na baka gayahin kayo. Eh ako lang naman nasisira, sariling buhay ko lang naman sinisira ko. Hindi po totoo yun. May mga taong nanonood na baka kopyain ang ginagawa nyo, masira na rin ang buhay nyo because of your influence. Eh, minsan nga, para pag nakita mo si nanay mo, ay kung si nanay nga, Nako. chismosa eh. Sinungaling pa eh. Di pwedeng ganun din ako. Totoo po, may mga pagkakataon tumawag yung pinsan mo. Yan ang worst. Sabihin mo, sabi mo wala ako dito. Alam naman nung anak mo, nandun ka, pero sinabi mo wala. Can you imagine kanong influence ang binibigay mo sa anak na tumo? Everybody is an influencer. Tandaan niyo po yan, for better or for worse. Bakit may mga batang late sa school? Ay, nako. O pagpasa ng mga Nako. assignments, malamang nai-influensyahan yan ng ibang kapamilya, di ba? Totoo po, may makilala po akong ganyan. Sabi ko, bakit ganyan ka? Palaging late sa appointment. Nasanay ako kinanay kita, ganun sila. So, nangyari sa akin, na-influence po sila. Oo. Bakit may mga taong kahit maraming problema, hindi sumusunod? Di ba? Malamang ganun din ang kanyang mga magulang or kapatid o nakikita sa paligid niya. Totoo po, kaya nga po, bawat kilos nyo, paano kayo humarap ng problema, na-i-influence yung mga taong nakapaligid sa inyo. So, before you make an action or any decision, think about it. What will be the influence of this action and decision sa mga taong nakapaligid sa akin? Dahil ikaw ay influence. Remember, everybody is an influencer for better or for worse. Ganun din sa trabaho, di ba? Saan ka man, you are an influencer. No, nakikita ng mga katrabaho mo yung ginagawa. Kung nagtatrabaho ka, bawat kilos mo may nanonood. Pwede itong kilos mo magpaganda o magpapangit sa buhay na iba. So, please do the right thing. Sana mula sa araw na to, maniwala tayo at gawin natin. Be careful with our actions and our words. Everybody is an influencer for better or for worse. At pag ginawa nyo po yan, sigurado po kaming gaganda ang buhay nyo at ng mga taong nakapaligid sa inyo. Okay, bago tayo mag-break, tunghayan naman natin si Chris Alizaga sa kanyang Healthy Home, Healthy Life segment about simple habits, big results. Hatid sa inyo ng Purify by Pura Vida, authorized Carico dealer in California. Chris? Minsan, iniisip natin, para gumaling ang katawan, kailangan komplikado at mahirap gawin. Parang kailangan mo ang bagong routine, bagong schedule. Pero ang totoo, minsan, simple lang pala. Isa na riyan ang grounding, isang simpleng habit na may malaking epekto sa katawan. Kapag muling nakakonekta ang katawan natin sa natural energy ng lupa, parang binibigyan natin ito ng pagkakataong mag-reset at mag-balance. Kaya sa natural na paraan, tinutulungan ng grounding ang katawan na mabawasan ang stress, i-balance ang hormones at suportan ang overall wellness. Hindi pilit, hindi agresibo, natural lang. Pero aminin natin, ang pinakamahirap talaga kahit anong healthy habit ay consistency. Alam mo yan, kahit kagano kaganda ang isang bagay, kung minsan lang nagagawa, mahina ang epekto. Kaya dito, nagiging napaka-practical ng grounding habang natutulog. Kasi ang totoo, kahit gaano kakabisi, natutulog ka pa rin. Walang tao nagsasabing, wala akong time matulog. With Carico Grounding Mattress, araw-araw kang grounded. Umiga ka lang, matulog. Tutulog ka rin lang naman, bakit hindi mo pagawing healing ang tulog mo? Hindi kailangan malaking pagbabago para maramdaman ang ginhawa. Kadalasan, maliit na hakbang ginagawa araw-araw ang nagdadala ng tunay na pangmatagalang resulta.
Kung gusto mong magsimula ng simple, pero mas malalim at tuloy-tuloy na epekto para sa iyo o para sa mga mahal mo sa buhay, dito maasahan mo ang Carico Grounding Mattress. Ako po si Chris Alizaga, handang tumulong para gumanda ang buhay. Maraming salamat, Chris. Until next time. Okay, bago tayo mag-break, kung naghahanap po kayo ng outstanding trusted immigration lawyer with expertise at may pagmamahal po sa mga Pilipino, reach out po kay Attorney Ed Alan Lindain. Tawagan niyo po ang numero 747-214-7474. At syempre, speaking of Attorney Ed Alan Lindain, ang kanyang wife na si Alma Lindain ay nag-celebrate ng birthday recently. Happy birthday to you! Makikita niyo po dyan sa mga photos na yan, yung aming magandang celebration. Thank you so much for making us a part of your life. Napakabait na tao, ibang klase. Happy birthday, Alma. May God bless you and keep you always. We love you! Happy birthday, Alma! And for consultation, by the way, mag-email lamang po ha sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. And for your immigration medical exam and form I-693 completion, visit Atala Medical Group at 557 North Maclay, San Fernando, California. Tawagan niyo po ang numero 818-639-0209 o mag-email po sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasamo Global. Huwag bibigyan. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global. Vic Garcia pumalik. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin patuloy mas gumanda ang buhay nyo, patuloy kaming magbibigay ng mga tips na pwede nyo gamitin tungo sa mas magandang buhay. At syempre, ngayon, alam nyo naman na bahagi na ng Tulong Ko Pasamo Global ang usapang Real with Lucy Cruz Valdez. Panoorin po natin ang kanyang panayam sa ating celebrity hairstylist na si Pin Antonio. Lucy! Teka, so you left the Philippines in 2016. Yes, 2016. Kasagsagan ng tagumpay mo ron? Oo nga eh. Pero matagal na decision yon. Hindi yun, Ora-orada? yes, hindi yun in one click nag-decide ka. No, matagal kong pinag-pray yun, matagal kong pinag-isipan. Mga 3 years. So bakit mo napag-isipan yon considering na parang wala namang kulang sa buhay mo, no? Hindi na kasi healthy for me because yung mga experiences ko, yung nararanasan ko in, personal, alam mo na, yung may mga marriages na hindi naging successful. So, for my sanity, I left. Gusto kong i-save yung pagkatao ko. Okay. So why did you think of coming to the United States? Gusto kong baguhin yung environment. Gusto kong mag-isa. Gusto kong baguhin yung nakikita kong mga tao. Mm-mm. Kasi hindi ako ma-heal nung nakikita ko yung same people around me. Okay. Personal kong opinion yon. Mm-mm. I believe yung iba pwedeng dun sila nag-heal, pwedeng Oh. dun sila nag-move on. Ako personal gusto kong ibahin Mm-mm. yung nagaganap sa paligid ko. Pero bakit Amerika? Pwede ka naman magpunta kahit saan. Kasi Considering na napaka financially well off mo. Kasi yung anak ko citizen, Ah. so mas madaling mag-move on, mas madaling mag-bounce back. So, yun yung isa sa una kong naisip. Okay. Madali akong makakakuha ng papeles, madali akong makakapag-aral, Right. madali akong makakapagpatayo ng salon. Oo. Broken ako. I can't work anymore. In fact, 3 months akong nag-stop to accept clients. So, sabi ko, this is not healthy anymore. Nagka-cancel ako ng appointment. So, hindi na siya healthy. So, mas masisira ako kung pinagpatuloy ko. So it was depression? I could say depression. Kasi hindi ako tumatayo 3 months. What do you mean? Hindi ako lumalabas ng bahay. Nasa kwarto lang ako, puro kape, sandwich. Broken-hearted ako.
So, iba yung healing process ko. Iba yung, may mga babaeng iba, may mga babaeng kagaya ko siguro, and I'm thankful nangyari yun sa akin, nang may relationship ako kay God. Even at that time. Even at the time. Yeah. So you were already a Christian then. Mm-mm. But you know, Grabe, bakit interesting gano'n? yan, interesting yan kasi, di ba? Pag napagkakwento, naiiyak ako. Pero I'm okay. I'm okay already. But pag binabalikan ko, parang, totoo. Naiiyak ako ulit. Naiiyak ka dahil sa pain or naiiyak ka dahil kahit paano nalagpasan mo yan? Anong? I could say naiiyak ako because looking back, oh my God, how could I pass that situation of my life? Na naniniwala ako na yung iba na wala, alam mo yung ibig ko sabihin. Pero ako, pinagtibay ako ng Diyos, pinagtibay niya yung situation ko. Tiningnan ko yon bilang para baguhin niya yung buhay ko. Baguhin ang atmosphere, baguhin ang mga nakikita. Oo. Ba- So you took the step, finally. Okay. Pero hindi easy. Ayun na nga. Easy, grabe. Okay. Oo. Anong mga pinagdaanan mo pagdating mo rito? Kasi hindi ka naman kilala dito, di ba? Oo, pero kasi that time, di ba, yun na nga lang iniisip ko to change the atmosphere, the environment. Sa airport pa lang, humahagulgul na ako. Airport ng LA or Ng airport ng Pilipinas. NAIA? Okay. Ng Pilipinas. So, yung katabi kong Koreana, tinatanong ako, how are you? Are you okay? Are you okay? Yes, I'm okay. But humahagulgul ako. But then, at that time, I went to the restroom and then I prayed. Sabi ko kay God, God, I surrender to you my life. Alam kong tutulungan mo ako. Anywhere I go, alam kong tutulungan mo ako. Basta may suklay ako at gunting. Basta may buhok, gugupitan ko kahit sa Dubai yung mga mga camel. Lagi ko sinasabi yan sa mga friends ko. Oo, kasi yun lang talaga yung skill mo, di ba? Yun lang ang ibinuhay ko sa pamilya ko. Pero hindi Ever maliit na since. bagay. Pero, so ang unang destination mo, Dubai ba or the States? No, America. Amerika Right ka away, agad. yes. Okay. Nag-try ako sa San Francisco, New York, and then chinek ko kung ano yung mafe-feel kong okay. Sige, kwento mo nga anong karanasan mo sa San Francisco. Chinek ko yung mga friends ko doon, parang hindi ko kaya yung lamig, sobrang lamig. So, Okay. sabi ko, parang hindi ako happy rito. Malungkot dun mas malungkot dun. Then, nag-New York naman ako, mas magulo naman. So, ayoko. So, pinaka-perfect for me yung California. Okay, so isa-isahin natin, no? San Francisco, malamig. Saan ka nakatira? Hindi naman ako nag-stay ng matagal. Mga Parang- 1 week lang. So hindi ka talaga magsa-stop doon? Wala kang bala? No, I just need to check the environment. Kung ko. ito yung right place, no? Mafe-feel ko kasi kung peaceful ako, pero hindi ko type, hindi ko gusto, ganun. Okay, tapos New York naman. Ang gulo, hindi para sa akin yan. Pero ang dami rin mga Pinoy doon. Oo, di ba? dami kong clients doon. Oo. Oo. Anong feeling mo nun na dito, hindi ito? Bakit? Kasi gusto kong mag-move sa place na magiging tahimik ako. Magiging, payapa yung heart ko na ito, kaya ko to. Parang kakayanin ko to, yung gano'n. Mm-mm. Kasi ready na ako sumabak nun eh. I was really ready to give my 100% shot na I will start from zero. Did you bring with you whatever savings you had? Yes, Ready to invest? kailangan kong mag-umpisa. So, kailangan kong magbayad sa school. Kasi mag-school ako eh. Bakit? Para sa lisensya. I Hindi see. ka makaka-work dito without the license. So, yun yung isa sa mga priorities ko nun. So, nag-school ka talaga? Oo, 1 year and a half. Wow, ganun katagal? Yes. To learn what you already know how to do? Iba eh. Iba. Mas malalim yung knowledge dito eh. Diba ang weird that you have to study something that you already know? Alam mo, nagulat din ako, iba. Ibang-iba. Sobrang Paanong iba? Kasi yung theory niya, mas malalim, talagang problem ng scalp, problem ng hair, before, ang pinag-aaralan lang natin ay puro updating, latest haircut, latest coloring, latest positioning of the colors, the placements, and all that. But here, yung problema ng scalp mo, bakit nagkaganito, may science, may chemistry, may biology, nagulat ako.
In fact, pumutok ang utak ko. Uminom ako ng mga vitamins talaga para sa utak. Lalo na nung mag-exam na ako. Wow, talaga? Ganon? Mm-mm. Saan ka nag-aral? Sa cosmetology school. Talagang Yes. actual school. Of course, yes. Tapos Kami 1.5 teachers. years, ha? Oh. Wow, so certified ka? Parang ganon? Licensed. Licensed. Okay. So after that, so you graduate. Oh, and then? Naku, sobrang inuluhod ko yan kay God. Kasi sa age ko at that time, nung umalis ako, syempre hindi na kabataan yung brain mo, di ba? Mhm. So mag-exam ka. Mm-mm. So talagang pinray ko yan kay God. God, give me this chance, please. I really need to work. Mhm. I really have to work here, sabi ko. Tapos iniyak ko talaga yan kay God. Okay. Tapos nung nag-exam na mental block ako. Habang nagsusulat, kasi computerized, no? Kung computer ka, hindi naman ako magaling sa computer, hindi naman teki lola mo. So, phone lang tayo, text. So, nagpray ako kay God, God help me, please help me. Tapos, na-mental block ako, may oras yan eh. Oo. Tapos nung hindi ko na alam yung isasagot ko, umiyak na ako. Alam mo, pag iyak ko, pag dilat ng mata ko, eto sobrang kikilabutan ka na parang sasabihin mo to, OA naman ito si Pin. Totoo talaga. Pag dilat ko, alam ko na lahat ng sagot. Sagot ako ng sagot ang ganyan. Sagot ako ng sagot. Tuloy-tuloy Tapos, na. tuloy-tuloy na. Wala na yung mental block. Umiyak ako kay God. God, I surrender this to you. Kung wala kang tulong dito, mababagsak ako dito. Sabi ko. Tapos, tinitingnan ako ng proctor. Yung taga-bantay na teacher. Na umiiyak ako, nagpupunas ako. Are you okay? Are you okay? Tinatanong niya ako. Oh, yes, I'm okay. Tapos nung tinatawag na yung name ko, nasabi kung sino yung mga pasado, ibibigay yung right there and then, binibigay yung certificate. Doon mismo? Yes. Pero pag bagsak, ang kapal nung binibigay, yung mga pinag-examan siguro, or yung mga yung mga ganun. reviewers. Tinawag na yung name ko nung ako na, kinakabahan ko, yung lola mo, binibilang yung papel, niloloko pala ako. Paglapit kong gano'n, nanginginig ako. Certificate, congratulations, you made it. Oh my goodness, napaluhod talaga ako. Oo, napaluhod ako, inakap niya ako. So, what about the work? Yung mahirap pa magtrabaho, ngayon nagtatrabaho ka na. Oh. Siyempre, may binabayaran ka mga upa. Mm-mm. Di ba? Naglilinis Alam mo ka. dito, sobrang pag masipag ka rito, ang bilis mag-bounce back eh. Sobrang bilis. Masipag ako eh. Ever since, kilala mo naman ako sa Yes. Philippines, sinaabot ako ng madaling araw magtrabaho. Hard worker talaga to. Ever since. And dito pa, gagawin ko yun. Oo. Kasi nag-uumpisa ka ulit eh. So talagang yung hard work ko sa Pilipinas, ginawa ko dito, dinoble ko. Yun na nga, parang siyempre hindi ka naman kilala, di ba? Sure, licensed ka, pero nobody knows Pinantonio the way Pinantonio was known. Alam mo, surprisingly, isang post ko lang sa IG, sumabog talaga yung PM ko. Yung mga regular clients ko sa Pilipinas, na may mga kamag-anak dito. Talaga? Hoy, Pinantonio nandyan na! Chu-chu-chu-chu! Oo. ba? Doon nag-umpisa, naging na yun. Parang Nakakatuwa naman. nakakatuwa talaga. That's God. I believe that's God. Maraming salamat, Lucy! At kung kayo ay nabitin sa kwento ni Pin Antonio, bisitahin lamang ang Usapang Real with Lucci on YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe to stay updated sa mga bagong usapan. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan po natin ano-ano mga benepisyo at pagpapala ng ating mga kabiguan sa buhay. Sa ating episode na Failing Forward! Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Maglobal. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia bumalik. At Avelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy ang ating topic sa araw na to, magbibigay daan po muna tayo sa Usapang Life Insurance. Mula yan sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga kapamilya, narinig mo na ba ang salitang pag nag-retire ako, relax na ako? Pero ngayon, busy pa rin. Tagabantay ng apo,
tagasagot ng family group chat. Habang tumatanda tayo, dumarami ang maintenance meds. May gamot sa umaga, sa gabi, at may pang buffet pa. That's why living benefits matters. Habang buhay ka, pwede mong ma-access ang life insurance mo if ma-diagnose ka with a critical illness. Hindi siya perang ipapamana mo lang, it's money you can use while recovering. Imagine, may sakit ka na nga, tapos iniisip mo pa, magkano ang bill? Stress? Plus sakit? Walang gustong combo na yan. With living benefits, you focus on healing, not on calculating. Hindi mo gagalawin ang pensyon. Hindi mo gagalawin ang ipon mo. The goal is simple. Protect the retirement you work so hard for. Para kapag may unexpected, hindi panik ang sagot mo. You fight with confidence. You recover. And you still enjoy retirement with a quality of life. Ito po si Gina Christie na handang tumulong. Call me or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina. For more information about life insurance, email us at tulongkopasamoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman kung saan nahanap tayo ng mga paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman sa buhay. Kapamilya, alam mo bang maraming tao ang bigo sa buhay? Totoo yan. Marami na silang sinubukan pero wala pa rin nangyayari. Ang mas masakit, ang tagal mo nang pinaghirapan ng isang bagay, pero wala namang kinahinatnan o wala namang nangyari. Naintindihan niyo po ibig sabihin, malamang kayo nakarelate. Oo nga, ginawa ko to. Wala namang nangyari. Pero alam mo ba, parang minsan kailangan nating mabigo para magbago yung ating buhay. May pagkakataong ganon, di ba? Most of the time, failure is not the end of the road. Tatandaan natin yan, kapamilya. It's the beginning of a better direction. Kaya po kayo po, ngayon, nakikinig po ngayon, may mga kabiguan kayo. May mga regret, may mga bagay na hindi nyo natupad, yung mga gusto nyo matupad o hindi nyo nakuha, yung dapat yung makuha. Makinig kayo mabuti. Alam nyo bang may mga pagpapala at benepisyo yung mga bagay na yan. Totoo po, makinig kayo mabuti. At good news, sa araw na to, pag-uusapan natin kung ano-ano mga benepisyo at pagpapala ng ating mga kabiguan sa ating buhay. Sa ating episode na Failing Forward. Yung title po natin, ibig sabihin ng Failing Forward, ibig sabihin, you failed, pero you move forward. Meron ba nun? Meron po. Kasi iba po, failing backward, they failed and they move backward. So ito po, ang title po natin, Failing Forward, at yung po gusto namin mangyari sa inyo. You failed, but you move forward. Yung tipong pagkadapa mo, paharap. Yeah. Remember, those who fail forward eventually move farther. Diba? Ang ganda. Okay, pag-usapan po natin ang mga benepisyo at pagpapala. Isa-isayin po natin to at maunawaan nyo. Ay, oo nga, totoo nga yan. Benefit number one, Number failure. one, failure can make us learn from our mistakes. Kasi when you make mistake, there are only three things you can do. Tatlong bagay. Ano yan? Forget it, Yan. mourn about it, or learn from it. The choice is yours. So, yun po yung gusto namin mangyari sa inyo. Pwede po, lahat tayo nagkakamali. Pero may mga choices tayo. Pwede rin, malimutan na natin yung pagkakamali na yan. O iba naman, iyakan na natin yung pagkakamali na yan. Magmukmuk tayo. Pero gusto po namin, learn from it. Because nangyari po yung kabiguan na yan para meron kayong matutunan. So, pag ginawa niyo po yung you learn from it, you move forward or you fail forward. Yes. Pero pag hindi po yung ginawa nyo, you fail backward. Gusto namin kayo mag-fail forward. Kaya nga sabi namin, the choice is yours. Kasi alam nyo ba, success lies in one's ability to learn from mistakes. Yan, ang Mas ganda. lalo kang lalago kung may nakikita kang matututunan sa pagkakamali mo. Ito po, ibig sabihin po, gusto niyo talaga maging successful. At ito po sikreto ng napakaraming successful na tao. They learn from their mistakes. Ibig sabihin, nagkamali sila, nandiyan na yan, wala na magawa. Naghanap na lang po na sila ng paraan. Ano yung matututunan nila sa kabiguang ito Correct. para hindi masayang? Kasi nangyari na eh. Mm-mm. Mistakes have the power to turn you into something better than you were before. Totoo yan. Pag kayo po ay nagkamali, mayroon po yung pagkakamali yung power para baguhin at pagandahin ng buhay Correct. natin. Kung may natutunan tayo sa pagkakamaling yon. Pero kung wala tayong natutunan, you will become bitter
sitwasyong nabigo. Naalala ko yung sinabi ni Albert Rogers. Sabi niya, failure is hard. Mahirap talaga. Mm. But turn those failures into learning experiences so that you look back and be happy that you failed because you gained more knowledge from that experience. Kasi sometimes it's simply an indication to change your strategy instead of giving up completely. Totoo po yun. Hindi po namin sinasabi na madaling mag-fail. Hindi po. Mahirap. Ang hirap po. Okay? Ang sinasabi lang po namin, mahirap na nga mag-fail. Pahihirapan na pa yung sarili mo dahil nag-fail ka. Tandaan nyo, iba po yan. Nag-fail ka, fail yan. Pero yung pahihirapan mo yung sarili mo dahil nag-fail ka, malaking problema yan. Ang tinuturo po namin dito, nag-fail ka. Pwede ba matuto ka sa iyong pagkakamali and you will become a better person. Oo, hindi lamang yan sa trabaho, pati sa relasyon. Failure is simply the opportunity to begin again. Simula ulit. This time, more intelligently. Sino nagsabi niyan? Si Henry Ford. Yan, ganda po niya. Sana maintindihan po na Henry Ford po isa sa pinakamagaling na inventor of our time. Siya ang pinaka-inventor ng sasakyan. Okay, Oo. now, ang sabi niya, dahil sa aking mga pagkakamali, nagkaroon ako ng opportunity na magsimula muli, ngayon, mas matalino. Bakit? Yung mga mali ko dati, hindi ko na ulitin. Yung Correct. full purpose at sinasabi ni Henry Ford, kaya siya naging successful sa buhay. Oo. And of course, benefit of failure number 2 naman, failure can make us realize that we need to change. Oo, kasi failure is feedback that something must change. Totoo po. Diba? So, sa mga matinding dahilan, bakit kailangan natin mag-fail, meron po sinasabi sa atin yung pagkakamali natin. Oy, may mali kang ginagawa. Oy, may dapat kang baguhin. Oy, ayusin mo to. So, ang ganda po, dahil sa yung failure, malalaman mo yung pagkakamali mo, so you have a chance to correct it. Without that failure, hindi ka mag-improve and to Oo. correct on your life. Sa pagkain, di ba? Yung pagkain natin, may epekto pala sa katawan natin. So, dahil nag-fail ka, alam mo na ngayon, hindi mo nakakainin yun. Failure is proof that your old strategy has expired. Ito po, mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lolo. Minsan po, yung paraan na pagkapalaki natin sa ating mga anak noon, minsan hindi na pwede ngayon. And nangyari po, sasabihin mo, anak, saan ako nagkamali? That is telling you na, medyo yung ginagawa mo dati, something's wrong. You need to change it because we need to change with the changing time. Tandaan nyo, every failure whispers. Try a different way. Yun ang binubulong niya. Iba naman ang daan mo. The lesson of failure is wasted. Nawe-waste po yan if you stay the same. Pag ganun ka pa rin. And the only true failure is refusing to change. Totoo po, pag may nagkamali po tayo, o nagkamali tayo sa buhay, kung minsan may bubulong, baguhin mo yung ginagawa mo, baguhin mo yung buhay mo. Kung minsan bulong. Kaya alam po, pag hindi tayo nakinig sa bulong, ano po ang nangyayari? Sirena. Wang, 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 wang! Emergency na po. Bakit? Dahil hindi tayo nakinig sa maliit na pagkakamali, hindi tayo nagbago, lumaki pagkakamali. This time, mas malaking problema mangyayari. Kaya po, suggestion ko, pag may bumubulong na sa inyo, makinig na kayo. Correct. It's time to change. Parang sasakyan yan. Pag alam mong may lubak na, dadaanan mo pa ba ulit? Magbabago ka na ng daan. Sa aming pagbabalik, tutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia pumuli. At Evelyn Garcia. Patuloy tayo sa pag-uusap sa ating topic, ha? Pero panoorin muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Evelyn and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. With lasting impact. Every interaction is an opportunity. An opportunity to encourage, uplift, or inspire. Your words can heal or hurt. So choose to speak life. A significant life adds value wherever it goes. This is Evelyn Garcia And Erica Garcia, giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Maraming salamat! And for more life lessons, subscribe now to Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na po natin pagsagot sa napakagandang tanong na ano mga benepisyo at pagpapala ng ating mga kabiguan sa ating buhay. Sa ating episode na, Failing Forward! O, review tayo ha. Sabi natin kanina, benefit number 1, failure can make us learn from our mistakes. Because when you make a mistake, there are only 3 things you can do. Forget it,
mourn about it, or better, learn from it. The choice is yours. Number 2, benefit ng failure. Failure can make us realize that we need to change. Totoo po yun. Failure is a feedback that something must be changed. Correct. Ito na, number 3 tayo. Benefit number 3, failure can make us realize that we need to redirect our lives. Ayan, no? ito. Kanina, change lang. Ibig sabihin, babaguhin ka lang. Ito po hindi. Redirect. Ibig sabihin, magbabago ng direction. So ito po, yung change po, maliit po magbabago. Ito po, malaking pagbabago dahil ang babaguhin nyo, hindi yung ginagawa nyo lang. Yung direction ng inyong buhay. Sabi nga ng isang natanggal sa trabaho or nag-fail sa trabaho, ay nako, this is not a rejection. This is a redirection. Sometimes, failure is not a dead end, but a detour. Totoo po yan. So may mga pagkakataon po na nag-fail ka. You need to question now. Natanggal ka sa trabaho. Do I will continue working? Or look for another job? Or put up my own business? Sabi niyo po, laki na pagbabago, hindi lang ibabaguhin mo yung kilos mo. Nang babaguhin mo yung direksyon ng buhay mo, magninegosyo na ako kaysa magtatrabaho ako. Yung po ibig sabihin, baka nangungusap na sa inyo ang Diyos ngayon. May bagong direksyon binibigay sa inyo. Kumikita ka pa rin. Same destination, but different route. Tandaan niyo po, failure is life's GPS. Saying, recalculating. Yan. Sabi pag nag-GPS kayo, di ba, para bang, namali kayo ng liko. Pero i-recalculate po ng GPS yan at i-direct pa rin kayo doon sa direksyon na gusto nyo puntahan o dapat nyo puntahan. Sabi ko nga kanina, rejection can be a redirection. Different course, work, or person. Totoo yan. So, sabi nga natin, whether detour or redirection, failure is not fatal. Hindi yan dead end. It is the courage to continue that counts. Totoo Sabi po. ni Winston Churchill. Lahat po tayo magkakamali. Okay? Lahat tayo mabibigo. Pero, the worst thing that can happen is tumigil na tayo. Hindi po. Laban, it's either you change your ways or change your direction. Either way, you're improving on yourself. So, yun po ang tatandaan nyo. Number 4. Number 4, failure can make us realize our strengths and weaknesses. Ito, maganda po ito. May mga pagkakataon po, failure can be an eye-opener. Ano yan? Magbibigay po sa atin, mamumulat ating mga mata. Yung pala ako. Mahina pala ako dito. Ito pala ang galing ko, which is very important on your future. Kasi failure reveals your weaknesses and shows you where to grow. Saan ka ba dapat magbago? Saan ka ba dapat lumago? Diba? For example, nagtatrabaho po kayo. Nagkamali kayo dito. You will realize na may kahinaan ka pala on this matter. For example, numbers, computation. So kung meron kang kahinaan, what do? You don't resign. You study as somebody to help you so that you'll improve because you have recognized that's your weakness. And sana bawat weakness natin, pag-aralan natin, improve natin skill natin, kaganda buhay. Yung iba in denial, ayaw i-admit yung weaknesses nila. Tandaan niyo po, admitting your weaknesses does not diminish your strengths. It shows your courage. No, na meron akong dapat baguhin. So, pag in-admit nyo yung pagkukulang nyo, di ba naman actually pagkukulang, kahinaan nyo. Sabihin, mahina kayo misma. So, two things can you do? Improve on your weakness, or ask somebody to help you, or may mga pagkakataon na that work is not really for you because that's not your talent, that's not your gifting. You might need to look for another job wherein, again, your strength will be used well. Kaya nga, i-build mo or build on your strengths. Work on your weaknesses. Ito sinabi ni Michael Jordan, nalala ko, considered to be the greatest basketball player of all time. Sabi niya, my attitude is that if you push me towards something that you think is weakness, then I will turn that perceived weakness into a strength. Totoo po, si Michael Jordan po, may mga pagkakataon sa kanya, nagsisimula siya, meron siya mga kahinaan. For example, sa free throw, may hina siya. Ano ginawa niya? Araw-araw shoot lang po, shoot siya ng bola. So, every weakness na ma-discover niya, he will add more time on that weakness so that that weakness can become a strength. Kung gagawin po natin yan sa ating buhay, maraming magandang bagay ang mangyayari sa atin. Tandaan niyo po, life is very interesting. In the end, some of your greatest pains become your greatest strengths. Yeah. Now, benefit number 5. Number 5, failure can make us realize the people that really love us. Ito po, napakaganda po nito.
Isa sa napakagandang benepisyo ng failure, malalaman mo kung sino ang tunay nagmamahal sa iyo. Or malalaman mo kung sino yung tunay mo kaibigan at hindi tunay na kaibigan. Kasi yung tunay na pagmamahal o true love does not disappear when you fail. It draws closer. Kaya nga true friends don't disappear when you fall. They help you rise. Totoo po. Yun po, nabasa niyo po pag kayo nalugi kayo. Wala na kayong pera. Makikita niyo yung tunay niyo kaibigan, nandiyan pa rin. Kahit wala na silang nakukuha sa inyo, pero nandiyan pa rin. Pero may mga kaibigan, may kamag-anak kayo, pag wala na kayong pera, wala na rin sila. So kung minsan po talaga, napakaganda rin po talaga ng kabiguan because ang dami nitong pinakikita at pinaalam. May nakakatuwang quote si Oprah Winfrey. Sabi niya, lots of people want to ride with you In a limo. But what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. Totoo po yan. Di ba, gusto po talaga natin yung taong sa hirap at ginawa kasama kayo. Pero Kasama sana, maski sa matinding hirap, nandiyan pa rin siya. Yes. Yan ang tunay na kaibigan. Good friends are there when you need them. Fair weather friends are only there when they need you. But it's really nice to have friends who are there when there really no need at all. Ganda po, no? Ibang kaibigan mo nandiyan palagi na kahit wala sila kailangan, kasi normal po sa magkakaibigan, may mga pagkakataon kailangan sila. Yes. At kailangan ng kaibigan. Pero mas maganda pa yung mga kaibigan na kahit walang kailangan, nandyan sila. Ay, napakaganda natin pinag-usapan. Mamaya, tutuloy natin ang usapan kung ano-ano ang benepisyo at pagpapala sa atin ng kabiguan sa buhay. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Muglo. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Muglo. Gig Garcia po muli. At Abilene Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang mga benepisyo at pagpapala ng ating mga kabiguan sa buhay. Sa ating episode na Failing Forward. Okay, review tayo ha. Benefit of failure number 1. Sabi natin kanina, failure can make us learn from our mistakes. Number 2, failure number 2. Failure benefit number 2, failure can make us realize that we need to change. Benefit ng failure number 3, failure can make us realize that we need to redirect our lives. Tandaan niyo po, sometimes failure is not a dead end, but a detour. Benefit of failure number 4, sabi natin kanina, failure can make us realize our strengths and weaknesses. Dahil failures reveal your weakness and show where you need to grow. Benefit of failure number 5, failure can make us realize the people that really love us. Totoo yan. True love does not disappear when you fail. It draws closer. And benefit number 6, Ano, ng 6. failure number 6 naman, failure can make us realize that we need others. Ayan, napakaganda rin po realization nito. Na pag tayo nag-fail, marirealize natin na hindi natin kaya ang buhay. Kaya kailangan natin ating mga pamilya, kaibigan, kamag-anak. Yes. Kasi kung minsan, nagiging masyado tayong prideful na kaya natin ang buhay mag-isa. Hindi po totoo yun. Failure exposes our limits and our need for others. Tandaan niyo po yan. And failure teaches humility. No, nagiging humble ka. And humility opens the door to ask for help. Totoo po yan. Kung kayo po yung nag-fail, so sa napakagandang pagkapala nito, natututo po tayong maging humble. Pagpakumbaba. Nahihingi tayo ng tulong sa iba. Dahil na-realize natin, hindi natin kaya ang buhay. Yes. Sana po maunawaan niyo po yan. Isa po yung napakagandang pagpapala at benepisyo ng kabiguan sa buhay. And to be successful, you don't have to know everything. Tandaan niyo yan. As long as you know people who knows the things you don't know. Sabi ni Harvey Macian. Totoo po yan. Marami ka sabi, nako, kaya ka maging successful, matalino ka. Kaya ka naging successful kasi marami kang alam. Hindi po totoo yan. Napakarami pong tao ngayon hindi ganong matalino. Pero successful, bakit? Natuto po silang humingi ng tulong sa mga taong, mga bagay na mga hindi nila alam, pero alam ng iba. So dahil alam nila, hingi sila ng tulong. So yung hindi nila alam, matutulungan sila ng mga taong may alam, kaya po sila naging successful. Ganon din po tayo, tandaan nyo, hindi natin alam lahat. Pero yung mga taong nakakaalam na hindi natin alam, hindi po tayo ng tulong. Kasi no burden naman is too heavy when carried together. Di ba? Pagka bit mo mag-isa, mabigat. Pero pag dalawa kayo, gumagaan. Lalo na po yung mga may problema sa pera. Ilang taon nyo na pong pinaproblema ang pera?
When was the last time humingi kayo ng tulong sa mga taong nakakaunawa kung paano ayusin ang problema niyo sa pera? May problema sa relasyon. Ilang taon na po kayo may problema sa asawa niyo, sa anak niyo, pero kailan kayo humingi ng tulong sa mga taong mayroon pong kaalaman at karanasan paano solusyonan ang problema niyo? Ako po hiling ko, at this point in time, failure sana will bring you to a place wherein you will ask for help. Benefit of failure, number 7. Failure can make us realize that we need God. Totoo po yan. Isa pong napakagandang pagpapala, tunay pong pagpapala. Pag tayo nabigo, naiisip po natin may Diyos na handang tumulong sa atin, ano man ang ating pinagdadaanan. Napakaganda pong pagpapala. Totoo yan. Kasi sa totoo lang, di ba, failure is often blessing in disguise. Failure, because failure exposes our limits, yung limitasyon natin, and reveals our need for God's grace. Totoo yan. So yun po, isa po napaka-importante. Sana pag dumating kayo sa puntong nabigo kayo, maalala nyo, may Diyos na nagmamahal sa iyo. May Diyos na handang tumulong sa iyo. May Diyos na right now waiting on you to ask for help. Tumawag po kayo sa Kanya. At marirealize mo, mabuti na lang nag-fail ako dahil naalala ko may Diyos. Nakakalungkot lang di ba? Kasi pag failure, tsaka lang naalala. Pero sa totoo lang, buti na lang naalala. Failure reveals that we cannot walk life alone without God. Totoo yan. And those who failed miserable are often the first to see God's formula for success. Totoo po, mapasin niyo po, kung sino po yung matindi po yung lagapak sa buhay, Yes. matindi po yung baksak, sila'y lalong nakakaunawa na kailangan ko ang Diyos. Kung minsan yung mga pag nagkakamali tayong paunti-unti, parang di natin na-realize. Pero sana po kahit konting pagkamali, ma-realize natin may Diyos na nagmamahal. Kaya nga lagi natin sinasabi yung formula to success is this: trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Gawin niyo po yan sa inyong kabiguan. Pero kahit hindi pa kayo nabibigo, gawin niyo pong magtiwala sa Diyos. At sigurado ko po, unting-unti, gaganda ang buhay. Remember this, our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at things in life without God. The Bible says, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Yan po ang kinatatakutan namin. Pwede kayo maging successful, pwede kayong yumaman, pero kung di niyo po kasama ang Diyos sa buhay niyo, sayang po ang buhay niyo ngayon. Correct. At syempre, kung marami kang regrets at failure sa buhay, God is inviting you to come to Him. Punta ka lang. Sabi ng Panginoon, di ba? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So, tired ka na ba? Worn out ka na ba? Burn out ka na ba? Come to me. Yan ang sabi niya. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Napakaganda pong imbitasyon sa Diyos yan, ng Diyos sa atin yan. So please po siguraduhin natin, let's welcome God sa buhay natin. Ulitin lang natin ang ating pinag-usapan, ano-anong benepisyo pagpapala ng kabiguan sa buhay sa ating episode na Failing Forward! Benefit number 1, failure can make us learn from our mistakes. Benefit of failure number 2, failure can make us realize that we need to change. Number 3, failure can make us realize that we need to redirect our lives. Number 4, failure can make us realize our strengths and weaknesses. Number 5, failure can make us realize the people that really love us. Number 6, failure can make us realize that we need others. Ito pinakamaganda, failure can make us realize that we need God. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming pong salamat. Naging po sa gitna ng kabiguan, Panginoon, tinuturuan niyo kami kung paano maayos ang buhay namin. Ang dalayan ko lang po sa lahat ng nanonood ng programang ito, sa gitna ng kanilang kabiguan, maalala nilang may Diyos na nagmamahal sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. At ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan, kung ano man ang naitulong sa inyo ng programa ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang iyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagkakas. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang iyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko, Pasa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda